Isang masayang araw, hapon at gabi sa inyong lahat guys. Saan man ng mundo naroon ngayon. Hello, hello. So yung aking vlog for the day, makikita ninyo na nilagay ko na dyan sa tabi nito. Ito yung nakapukaw sa akin ng atensyon tungkol sa tanong na ito. How do we know we are blessed? So, sinend yan ng isang kaibigan na ano ko dyan, parang na ano ba to? Napaisip, napatanong din ako sa sarili ko, paano ba malalaman na blessed ako? Ang sagot dyan ay hindi mo ba or bakit hanggang ngayon ay nag-e-exist ka pa? Ano yung dahilan? Sino ba yung kumbaga, sino ba yung nag-aano sa'yo para magpatuloy ng iyong buhay? Sino ba nagbibigay niyan sa'yo? Sino ba nagbibigay ng mga ng lakas para mapagpatuloy mo yung mga hamon ng buhay mo, yung mga pagsubok na yan, yung mga na-experience mo, yung mga nangyayaring yan? Sino ba nagbibigay ng lakas sa'yo? So, isa yan. Isa sa mga blessing yan, di ba? Or, gumising tayo ng umaga, or yung okay pa tayo, nakakalakad tayo, nakakita tayo, nakakahinig tayo, nakakakain tayo. Sino ba ang nagbibigay ng biyaya niyan sa'yo? Diba? Blessed tayo. May mga tao na marami nang hindi naniniwala sa bigay ni Lord, sa blessings niya. Pero, kung titingnan natin yung mga positivities, yung mga good sides, yung mga magandang bagay, diyan mo makikita na napakabuti ni Lord. Bakit nga ba hanggang ngayon buhay pa ako? Bakit nga ba nandito pa ako sa isang bahay na kung saan ay may nasisilungan ako? Bakit natatamasa ko pa yung mga ganitong klaseng buhay? Dahil kay Lord. Hindi yan dahil sa akin. Lahat na nakapaligid sa atin ay hindi sa atin. Lahat na nakapaligid sa atin ay temporary lang yan. Lahat ay hiram. Pati yung properties mo, lupa, bahay, kotse, motor, o kahit na yung mahal mo sa buhay, ay temporary lang din. Pinapatikim na sa atin ni Lord yung masaganang buhay. Pinapatikim din ni Lord yung ma-experience natin yung pagnawalan. Kapag halimbawa may biglang nangyaring hindi inaasahan. Alam niyo yun? Ako, marami akong pagsubok ngayon. Pero, hindi ko ginawang tanungin si Lord, bakit? Bakit mo hinayaan mangyari ito? Bakit mo kinuha ang nanay ko? Bakit mo kinuha ang tatay ko? Anong dahilan, Lord? Ay, ang ganda-ganda na nga ng buhay namin, saya-saya namin. Bakit mo kinuha? Bakit mo kinuha, Lord, ang nanay at tatay ko? Nanay ko na napaka buti, na mahal ko siya. Bakit? Hindi ko kinwestiyon si Lord ng ganun. Bagkus inintindi ko ang sitwasyon kung bakit nangyari ang mga bagay na ito. Up to this present, yun nga, sabi ko nga sa inyo guys, na may ini-experience pa rin tayong pagsubok.
But of course, I will not question the Lord because I know na mayroon siyang magandang plano. At I know na pinalalakas, pinatatatag tayo ni Lord para the next time around ay alam natin paano i-deal yung situation na yun. And I thank the Lord for everything, for all the graces, for all the blessings. And come to think of it, nag-reflect back ako. Uy, ang galing, napagdaanan namin ito, paano? Uy, nabayaran lahat, na walang utang. Uy, ang galing, paano? Walang-wala ka naman. Paano? Sino? Sino ang may dahilan? Sino ang nagbigay niyan sa akin? Si Lord. Kaya hindi dapat tinitingnan yung mga negativities, yung mga bad sides, yung mga nangyari. Hindi na dapat tayo mainggit sa ibang tao, kung anong meron yung ibang tao, na bakit may ganito si ganyan, at bakit mayaman si ganyan. Iba yung mga pagsubok ng ibang tao sa pagsubok natin. Sila may sariling pinagdadaanan din. Kahit na yung pinakamayamang tao, yung may-ari ng SM, yung may-ari ng Robinsons, yung may-ari ng mga food chain na mayayaman, may pinagdadaanan din sila na hindi natin alam. Kala natin na ganun kasarap ang buhay nila, pero actually, may mga pinagdadaanan din sila. May mga, kumbaga, ibang sila, journey na tinatahak. You must learn how to thank the Lord and look back kung yung mga blessings, yung mga graces na binigay niya sa atin. And yeah, I'm so thankful enough. And yun nga, kahit na minsan hirap tayong masama pakiramdam natin, but ayun, pinapatayo pa rin tayo ni Lord, nagagawa pa rin natin yung mga bagay natin dapat gawin sa buhay natin. Don't question the Lord. Don't ask why. Bakit mo kinuha sa ganito? Bakit mo ganyan? Bakit niyo ko pinabayaan? Kasi mayroon siyang hinahanda na para talaga sa iyo na much better na hindi na alam. We may never know kung ano yung future na yan. The past, yes, we know already kasi napagdaanan natin. Pero kailangan mag-reflect back tayo kung ano yung mga biyayang na-receive natin. So, yun. And higit sa lahat, kailangan pinaprioritize din natin yung faith natin kay Lord. Kasi malaking bagay yun. Siya nagbigay sa'yo lahat ng bagay na meron ka. Meron kang business, may tindahan ka, meron kang mababait na anak, na pagtapos mo sila, kapag abroad sila, may asawa kang nag-a-abroad, o ikaw nasa abroad ka, at may maganda ang sahod mo. Kanino ba galing yan? Kay Lord, di ba? Dapat talaga hindi tayo nakakalimot kay Lord. Kailangan matuto tayong say a little prayer. Thank you. Gratitude, ika nga. Dapat meron tayong gratitude kay Lord sa mga blessings na binibigay niya sa atin. By the way, ano ba yung sinagot ko dun sa aking friend? Bale, ang sinagot ko sa kanya, eto. I was inspired to that question and hindi ko na-realize na yung sagot ko ay parang na-inspire din ako at hindi ko akalain na diretso ko yung, though hindi naman ako ganun kahusay mag-English, pero I find it nung nabasa ko ulit tong sinabi ko, parang ako ay na-inspire din sa sinabi ko na hindi ko akalain sasabihin ko sa kanya ito. Kasi ang dami ko ng pinagdaanan. Ang daming pagsubok na talagang, alam mo, pwede kang bumigay eh. Pwede ka nang bumigay. Pero sabi nga nila, laban lang and have faith in God. And never, ever, hanggat maaari, everyday, magdadasal tayo, magpapasalamat tayo sa lahat ng mga biyayang binigay niya. Actually, priority ko talaga siya.
number one sa buhay ko si Lord. Kasi wala to mga ganito, walang internet, walang YouTube, walang Facebook kung wala si Lord. Kasi siya rin naman nag-provide niyan, di ba? Tong internet natin, paano natin nababayaran, di ba? Si Lord ang nagbigay niyan. So, yan, nasa sa atin lang kung paano gagamitin ng mga bagay-bagay ng tama. So, yun ang aking sharing sa paano mo malalaman na blessed ka. Sobrang blessed. Kasi tumingin ka na lang sa paligid mo, hindi ba yan ay biyaya sa iyo ng Panginoon? Always remember to pray and to thank. Have gratitude to our dear Lord. So yan guys ang aking topic for the day, and maraming salamat sa inyong lahat na mga sumusubaybay ng aking mga videos. At dun sa lahat ng mga first timers, please don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga updated na videos na aking ipapasok. Pati na rin pala yung pakiclick na rin yung like button, at saka pwede kayo mag-iwan ng inyong comments sa comment section below. So, yan. Medyo inaantok na si Choco Pam at it's almost my bedtime. So, time check. It's already 10 o'clock ng gabi. Usually, guys, kasi mga gantong oras tulog na si Choco Pam. Kaya parang na ako. Ang mata. Parang pagod. So, yun guys. Maraming salamat po. Yun, always stay safe and God bless. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita-kits ulit tayo. Paalam.